Ayan po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito magandang pag-usapan po ito no? Ito hong kumakalat ngayon na article ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio no? Dito ho sa kanyang article po mga kabida, tila sumabog na po no? Galit na po. Ito pong si Justice Carpio. Ang sabi nga niya dito enough is enough. Okay? Kumbaga napuno na po ito pong si Justice Carpio sa mga pinagagawa ngayon ng ating mga leaders, mga kabida, under this administration. Ano po, na? Yung kanyang article, ang title po nito, okay, babasahin ko lang po The Blind Leading the Lost, a Nation Betrayed. Dito pa lang sa kanyang title, mararamdaman mo na mga kabida yung kanyang galit, yung kanyang frustration po, no? Laban sa gobyernong ito, no? Okay, bago po siya nag-umpisa doon sa kanyang article, may pambungad po siya mga kabida, no? Isa pong famous saying po ng isang kilalang personalidad doon sa Estados Unidos, ano po, no? Ito pong si Martin Luther King, ano? Ang kanyang famous saying po, ito: "He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it." Anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin doon, yung mga tumanggap ng kasamaan na hindi man lang nagprotesta o umangal o lumaban dito mga kabida, para pong nakipagkontsaba po siya doon sa naturang kasamaan. Yan po yung ibig sabihin doon sa famous saying po ni Martin Luther King, ano po, mga kabida. Ayan, dito sa kanyang body, no, ng kanyang article po mga kabida. Isa-isahin po natin itong kanyang mga points po dito, no, mga kabida, no. I-interpret po natin ito, ano po. Okay, ito po. "The halls of Congress and the Senate reek of betrayal." Kumbaga napuno daw ng katraiduran, ano po, no? Yung halls of Senate and Congress and House of Representatives, ang ibig sabihin doon, no? Okay. "This is no longer just a circus. It is a grand haste, a vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. While we break our backs, bleed, and sacrifice for the nation, our so-called leaders," ito, okay? Ito, maganda po ito. "Our so-called leaders are busy looting." Anong ibig sabihin ng looting? Pagnanakaw, okay? "Not just our wealth, but our very dignity." Hindi lang daw yung kayamanan po ng Pilipinas, pera po ng taong bayan, kundi yung ating dignidad, ninakaw pa rin. Okay? "Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 million Filipinos to despair." Yung kanila hong kasakiman, okay? Parang nilagay po at binigyan po nila yung 119 Filipinos na hopeless. Wala na pong pag-asa, mga kabida, no? Blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. Kumbaga, andun na tayo, nilagay tayo doon sa kasulok-sulukan po ng mundong ito na wala na talagang pag-asa na mangyayari po mga kabida. Ayan. So, matindi yung kanyang yung kanyang galit po dito, no? Manifestation talaga ng kanyang galit at saka yung kanyang frustrations, mga kabida, no? Alright, iniisa-isa po niya yung mga kasalanan po ng mga leaders po natin, ano? Alright, ito po, a ruthless betrayal. Okay? Let us not mince words. This is treason. With Congress butchered billions from the education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore futures from the hands of Filipino children. Kumbaga, yung future po
no, ng ating mga kabataan, parang ninakaw na rin, mga kabida, no? Okay? They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. They sabotage a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Hopelessness pa rin, ano, mga kabida. Ito, Article 14 of our Constitution mandates that education receive the highest budgetary priority, yet these cowards violated the law with impunity. They robbed the classrooms, burned the books, and locked the gates of learning. Our dismal global ranking in math, science, and reading is no accident. It is a crime. It is a murder. The murder of our children's potential. Ayan. Pinatay yung potential po ng ating mga kabataan na magiging leaders, magiging potential na mga businessmen, no? Kumbaga, sa madaling salita po mga kabida, yung dream po ng ating mga kabataan, pinatay na rin dahil dito ho sa pinagagawa po daw ng ating mga leaders, mga kabida. Ito, healthcare. Okay? The first casualty, binanggit niya itong ginawa po nila sa PhilHealth, mga kabida. No? Maliban doon ho sa kinuha yung reserve funds, hindi ho binigyan po ng budget. Zero budget po ang ginawa po ng ating mga mambabatas, mga kabida. PhilHealth is not a reserve funds for their thieving hands to dip into. It is the lifeblood of millions of Filipinos who cling to it in their most desperate hours. The Universal Health Care Act clearly mandates sin taxes to support PhilHealth. They violated that too. What do they call this? Mismanagement? No. This is state-sanctioned cruelty. Grabe, matindi masyado, no? Yung kanya hong mga banat po dito, mga kabida, no po, no? Alright? Ito, the farce of AKAP. Para pong ginawang katatawanan po, yung AKAP po, no? Mga kabida, no? 26 billion pesos yung inapprove po ng Kongreso. Ang akala po natin, pagdating ho kay Presidente Marcos, basura sana ito, no? Pero wala. Buhay na buhay, no? Buhay na buhay po itong AKAP, mga kabida, no? Ayan, ito yung matindi, no? Mga kabida, yung kanya hong banat, hindi lang po sa mga tao na walang imik, no? Hindi kumilos, no? Pati na rin yung mga institusyon po, no? Lalong-lalo na po yung kanyang pinanggalingan na institusyon, ang Korte Suprema. Binanatan din ni Carpio po, mga kabida. Ito, maganda po yung kanyang salita po dito, mga kabida, no? Our silence makes us complicit. Okay? But perhaps the greatest betrayal is our own. Our silence feeds their ignorance. Why are they or why are we not in the streets? Kumbaga, bakit hindi ho tayo pumunta sa kalsada para magprotesta, no? Why do we allow these thieves to gut our nation while we watch from the sidelines? Kumbaga, andyan na po tayo sa tabi-tabi. Kahit na po, ito na po nangyayari po sa ating bansa, mga kabida. Talamak yung nakawan, talamak yung pagbalahura po ng ating mga batas, ano po, no? Pero andyan na po tayo sa kasuluk-sulukan po. Nanonood lang po sa kanila po, mga kabida. Ayan. Every moment of silence is a betrayal of the nation we claim to love. Ayun. Kumbaga, ang tenor po niya dito, mga kabida, is we have to fight. Kailangan ho tayong magsalita. Wag ho tayong maging tameme, no? Dito ho sa mga nangyayari po, ano? Mga kabida, no? Alright, ito yung matindi. Kasi ho, yung kanyang pinanggalingang institusyon po, mga kabida, binanatan niya, no? Ito, even our Supreme Court, the supposed guardian of justice, stands paralyzed
Kumbaga, walang nagawa. Okay? Terrified of congressional wrath to do their duty. Where is the justice for the oppressed when even the judiciary cowers? Ayan. Kumbaga, sana yung, paano yung ma-dispense yung justice kung mismo yung judiciary, yung taga-interpret po ng batas, eh natatakot. Ano po, mga kabida, no? When justice is silent, tyranny thrives. Ayon. Kung wala hong magsalita, eh magpapatuloy yung pang-aabuso, mga kabida, no? So yun po, ang kanya pong panghuli, conclusion po niya dito, mga kabida, enough is enough. Okay? This is no longer about politics. It's about survival. They are dismantling our nation. Brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing but ashes and despair. Ayan. So, kailangan po tayong kumilos. So, ang punto po niya dito is, we have to rise and we have to speak up. Okay? Kailangan po tayong magsalita. Huwag po tayong maging tameme. Yun yung problema po natin eh. Para bang natatakot po tayo, mga kabida, no? Eh, kahit na po yung karapatan na po natin yung in question dito, yung binabalahura po, eh wala lang po tayo, no? Wala po tayong imik. Okay? Yun yung interpretation ko doon ho sa kanyang sinulat po, mga kabida, no? Ito na lang po, no? The betrayal must end. This thief must end. This silence must end. The time to act is now. Ayon. So, ang ibig pang sabihin po nito o dito ni Justice Carpio, kailangan po ba tayong pumunta sa kalsada, magprotesta? In short, kailangan po ba tayong mag-people power ho dito? Okay? Ito ba yung ibig sabihin po niya dito na the silence must end? Okay? We act now? Eh, parang iba yung kanyang tunada po dito, mga kabida, no po, no? Kasi ho, siguro ang tingin po niya is the people power will serve as the venue para ho magkaroon po ng pagbabago po, mga kabida, sa ating bansa, no po, no? Alright? So, yun po yung kanya hong inilabas na frustration at galit po. Yung pananahimik daw ng mga institusyon kung saan po ay sila sana yung, kumbaga, tagapagligtas, guardians of justice, no? Eh, hindi ho, o wala ho tayong narinig na boses mula sa kanila, no? Kasi ho, takot daw sila. Takot ho sila nagampanan yung kanilang trabaho, mga kabida. Ayan. So, para ho sa inyo, anong sa tingin po ninyo dito ho sa mga pananalita po ni Justice Carpio, mga kabida? Isa ba itong pag-udyok sa sambayanan na kumilos na tayo, mag-people power ho tayo, no? Just comment down, at sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, just subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.